Hello guys, kamusta kayo lahat? Ako pala to si Brother Limar and Pastor Limar para dito na naman tayo sa study ng Bible. Napapansin natin ng mundo natin, napakagulo na. Hindi natin alam nangyayari kasi parang yung mga tao punong-puno na ng mga kasalanan nila. Gumagawa na sila ng masama. Yun. In 2024 naman, mas lalong sumama yung mga tao. Napapansin ko na. Sa mga balita, sa mga news ngayon. Ngayon pag-uusapan natin kung ano naman ang about Bible na naman. Pero ibang discussion tayo, hindi sa mga kasalanan. Tungkol to sa langit, Third heaven na ginawa ng Panginoon. Yung tatlong langit na ginawa ang Panginoon. Unang langit na ginawa ang Panginoon, yung alapaap natin, yung saan natin nakikita yung sky. Hindi na daan ng mga aeroplano, jet, yung mga clouds. Yun yung first heaven. Second heaven ay yung kalawakan, yung labas ng earth. Yung mga kalawakan, yung mga Jupiter, mga Neptune. Tapos yung araw natin, yun yung sky na pangalawa, yung kalawakan. Buong kalawakan yan. Yung third heaven, yun sa pinakamataas, kung nasaan ang Panginoong Hesukristo. Doon yun, kung nasaan ang Panginoong Hesukristo. Doon po ang third heaven. Mapapansin natin sa Biblia ngayon. Paano ba natin makakapunta sa tamang landas sa langit? Ako rin napapansin ko lang sa mga iba yan. Para makapunta ka sa langit, kailangan linisin mo muna ang kaluluwa mo. Ang pagkatao po, kasi kilala tayo ng Diyos bilang person, as a person, kilala tayo ng Diyos. Hindi natin napapansin pero kilala tayo ng Panginoon sa sarili natin. Kunyari, ikaw gumagawa ka ng masama sa ilalim ng lupa. Nakikita ka ng Panginoon kung anong ginagawa mo. Bawat kasi panalangin ng tao, pag pinaghuhugutan mo talaga dito sa dibdib mo na, Lord, patawarin niyo po sa mga lahat ng kasalanan kong nagawa. Didinggin ng Panginoon yun. Ako nagpapatunay, ilang milagro na ang nangyari sa pamilya namin. Pero nandyan si God. 3 kami niligtas kami ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Patunay yun kasi lagi yung bata ako, lagi talaga ako nagdadasal bago matulog. Ngayon lang talagang taon na to, mas kinapitan ko pa ang Panginoon. Mas kumapit pa ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng landas para magturo sa inyo ang mga katotohanan. Sa Biblia, sa mga ibang status ng buhay natin. Kasi napapansin natin social media. Napakagulo na. Napakagulo na ng social media. Tulad nun sa cellphone, lumalabas sa akin. Kahit pastor ako, napapansin ko sa social media na puro nilamon na sila ni Satan. Yung mga hindi ka nais-nais na makita sa mga YouTube, yung mga bata sa TikTok. Hindi ko naman sorry sa mga basher ko, pero kumalat na talaga ang kasamaan sa social media. Puro scam, puro mga masasagwa, puro murahan, puro chismis. Ano ba nangyayari sa social media ngayon? Wala na. Hindi na nila kilala si Lord. Ako, ginagawa ko sa FB. Napapansin naman ang mga friends ko sa FB, sa Facebook. Puro share ako ng Panginoon dyan. Wala akong ibang sinishare niyan. Kasi dati, kwento ko lang, dati masama akong tao. Nalamon din ako kasi dati, naamin ko, social media rin na nag-addict sa akin. Panay ako panood ng masasagwa at masasamang panoorin. Pero, binago ko ni Lord na, Limar, mali yan. Huwag ka sumunod sa kanila dahil kampon sila ni Satan. Pag sumunod ka, mahulog ka sa impyerno. Anong ginawa ko? Sabi ko, Panginoon Lord, patawarin niyo po ako, natutokso lang po ako kasi tao rin po ako. Pero nandiyan si Lord, nagpapatawad siya. Paano pa kaya yung ibang tao?
Nilamon kasi lahat eh. Hindi nila napapansin yung social media, yung naglamon eh. Yung mga kabataan ngayon na nahilig sa mga social media na yan, hindi nila napapansin yung unang araw, walang ganyan. Tapos ngayon, sunod sila ng sunod sa mga gawain. Hindi man nila naawa kung paano pinako sa krus si Panginoong Hesukristo para na matubos tayo lahat. Tapos ginagawa ng mga tao, puro gawa-gawa ng kasalanan. Di ba? Bilang dream ko rin pa maging pastor. Sa Christian, lahat yan gusto ko manilbihan sa Panginoon kasi tatlo kami niligtas ng Panginoon. Una si Mama, niligtas ng Panginoon. Pangalawa si Papa, niligtas. Tapos ako na naman niligtas. Oh, malaking utang na loob ko sa Panginoon. Kaya itong mga social media page ko, kahit hindi masumikat ako, gusto ko daan to para malinawan ng mga tao na tama na sa kasalanan. Kasi last days na to eh. Last days, kahit anong oras magbabalik ang Panginoon. Siya na nag-iisip niyan. Siya lang may isip na ganyan na babalik siya dito sa earth, sa world natin. Hindi ba? Yung narinig ko kasi sa sa mga ibang mga fake news. Sa mga fake news sa hindi naman sa balita, basta puro patayan na kasi nangyayari ngayon sa mga TV nangyayari ngayon. Mga chismis, mga nangyayari sa mga Pilipino. Pero ang gugulo na talaga ng mundo ngayon na hindi natin inaasahan. Follow nyo lang ako sa TikTok, sa yan. Gumagawa rin ako ng kanta tungkol sa Panginoon. Yung sinabi nga sa topic natin kanina, yung third heaven, doon na ang Panginoon. Kasi may gate din siya doon, may gate. Kung makakapasok kayo, hindi. Una kasi, lilipunin lahat ng tao sa mundo. Tapos kung dalawang yan, kung mapupunta ka sa impyerno o kaya sa langit. Pero dalawa lang yan. Kailangan maging malinis yung loob mo. Yung buhay kasi na walang hanggan, sobrang hirap. Kahit anong kayamanan, hindi maliligtas ng kapamakan. Si Lord lang talaga makapagligtas sa atin. Kaya bumalik kayo kay Lord. I-share niyo mga sa Facebook. I-share niyo lahat ng mga comment, mga post na tungkol sa Panginoon. Kay Jesus Christ. Yan yung malalaman. Kasi di natin alam. Pagbabalik ang Panginoon, hindi natin alam sa mga susunod na mga kabanata. Handa na tayo. Kung anong tutubos sa atin ng Panginoon, handa na tayo. Kailangan magbalik loob na tayo habang maaga sa Panginoon. Yung mga kasalanan natin dati, tapon na natin yun. 2024 na, di ba kayo nagsasawang gumawa na masama? 2024 na, kailangan tanda na ng mundo. Tanda na, ilang years na, simula lang pinako sa krus si Panginoong Hesukristo. Simula kay nila Eva at Adan hanggang ngayon. Punong-puno pa rin ang kasalanan ng mga tao. Hindi natin alam. Kaya sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at sambahin natin ang Panginoon. Si Lord lang ang dapat kapitan natin, wala nang iba. Maliligtas tayo, magiging masaya tayo, magsasama-sama tayo sa langit. Sa buhay na walang hanggan pag nanalig ka sa Panginoon. Yan ang forever. Forever niya. At sa mga gustong healing, about sa sa mga healing processing, hindi kasi ako marunong yun. Hindi naman ako pastor talaga eh. Gusto ko nang talaga pa-intindi sa inyo na bumalik loob na kayo sa Panginoon na maaga pa. Hindi pa tapos yung yung may pag-asa pa tayo magbago. May pag-asa pa maging lahat ng tao maligtas. Basta sumampalataya lang sa Panginoon. Lahat ng tao maliligtas. Pero yung mga gawa-gawa pa rin ng kasalanan, bahala kayo. Kung saan kayo mapunta, basta ako. Sinasabi ko sa inyo, magbalik loob na kayo sa Panginoon habang maaga pa. Kung ayaw nyo mahuli ang lahat, para lahat ng mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na.
lahat ng dati. Yung magulang mo, syempre, mahalin mo na rin yung magulang mo. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mahalin nyo yung magulang nyo habang nandyan pa. Kasi grabe yung pagsisisi nyo pag nawala yung magulang nyo, parang ikakamatay nyo. Mahalin nyo ng todo ang mga magulang nyo. Ako, ako, ako dati ako dati malaking kasalanan ko sa magulang ko, pero ngayon gusto kong baguhin lahat eh. Gusto ko bang pangalawang buhay ko na to eh. Gusto ko kasing manilbihan sa Panginoon, manilbihan din ako sa magulang ko. Nang sa dami kong kasalanan na ginawa dati, gusto kong pagsisihan lahat at magbago at makaptan ang utos ni God. Utos ni Lord, yun yung mahalaga. Sundin ang utos ni Lord, ni Panginoong Jesucristo. No. Kahit anong relihiyon ka, maligtas ka, basta sumamba ka lang sa Panginoon, kay Jesucristo. Kay Jesucristo lang ang tamang landas. Si Jesucristo lang. At ang Panginoon at ang tatay niya. Dalawa yan eh, ang Panginoon at ang tatay niya. Na gumawa talaga ng mundo. Kasi, si Jesus Christ, anak lang siya ng Panginoon. Pero Lord din siya. Lord din. Kailangan natin bumalik loob sa Panginoon habang maaga pa. Hindi matatapos tayo lahat-lahat yan pag hindi tayo sumampalataya sa Panginoon. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Vlog tayo ulit mamaya. Bye-bye and God bless.